Hoy mga mari, mga tito, tita at pati na kayo dyan sa kabilang kanto. Makinig kayo dahil itong si Zaya, ang ating bida, ay nasa peak level man ng pagiging dilulu. Isipin mo, 2026 na, uso ng AI at flying car sa balita, pero itong lola nyo, nakafocus pa rin sa manifesting technique niya para mapansin ng campus crush. Suot ang kanyang Gen Z outfit na aesthetic, pero ang puso ay parang pelikula ni Sharon Cuneta kung tumibok. Todo drama. Ngayon, nandito siya sa corridor, nag-aabang sa the one niya na si Ace, habang hawak ang kape na akala mo ay prop sa isang K-drama scene. Naku, kung alam nyo lang, itong si Zaya, bawat sulyap ni Ace may interpretation na agad dyan sa utak niya. OMG, heto na siya. 11:11 na. Lord, eto na ba yung sign? Look at Ace, yung gupit niya na wolf cut, tapos yung bag niya na naka one strap lang. Sobrang main character energy talaga. Alam ko, ramdam ko sa pinky toe ko na titinin siya sa direksyon ko at sasabihin niya sa utak niya na, Zaya, ikaw na ang missing piece ng buhay ko. Manifesting! The Lulu is the Salulu, diba? Kahit di pa kami nag-uusap, sa utak ko, napag-usapan na namin kung anong kulay ng kurtina sa magiging bahay namin sa future. Ace, tumingin ka na rito, dali! I'm ready to be your soulmate. Or kahit tagabitbit mo lang ng gym bag, game ako! Hey, grabe, ang init naman dito sa hallway. Bakit pa may daming tao? Teka, parang may nakaharang sa tapat ng locker ko. Sino ba tong babaeng to na nakatitig sa kawalan habang may hawak na kape? Baka nakatulog na to ng nakatayo o baka naman may nakita siyang ipis sa dingding. Mukhang kailangan ko atang dumaan sa kabilang sed para di ko siya maabala sa kung ano man ang ginagawa niya. Sayang, mukhang masarap pa naman yung kape niya. Kaso baka ma-awkward na ako kung iingi ako ng reko. Sige, diretso na lang ako sa court, baka nandun na yung mga tropa. Ayan na! Nakita niya yon? Dumaan si Ace sa harap ni Zaya. Pero mga mare, yung dumaan na yon sa utak ni Zaya, slow motion na may kasamang background music ng Taylor Swift. Ang totoo, hindi man lang siya tinignan ni Ace dahil iniisip ng batang yun kung ano ang ulam sa kantin. Pero itong si Zaya, nako, halos himatay na sa kilig dahil feeling niya umiwas lang si Ace kasi sobrang ganda niya raw at di makayanan ng lolo nyo ang visuals ng ating bida. Nakakaloka ang level ng delusion, di ba? Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos dahil may nahulog na panyo. Abangan nyo ang susunod na kabanata dahil itong panyong ito ang magiging mitya ng World War Kilig. Hala, heto na nga! Isipin nyo mga mare, tito at lola, dahil sa sobrang pagkadelulo ni Zaya, kunyari ay nahilo ang lola nyo para lang aksidenteng mahulog ang panyo niya sa harap ni Ace. Pero hindi lang to basta panyong dekolor ha, ito yung panyong binisikan pa niya ng pabango para amoy expensive siya. Habang naglalakad si Ace, biglang slip si Zaya, sabay bitaw sa panyo na parang sa pelikula ni Bia Alonzo. Ang tanong, mapapansin ba ng ating Lolo Ace ang drama ni Zaya o diretso lang siya sa pag-iisip kung saan may murang siomay rice sa labas ng school? Nako, kapit lang kayo dahil itong susunod na mangyayari hindi nyo aakalain. Lord, eto na yun. 3, 2, 1, drop! Ayan, nahulog na ang aking secret weapon. Sigurado ako, pupulutin ni Ace yan, tapos magtatama ang mga kamay namin, magkakaroon ng electric spark na parang sa Meralco, at tititigan niya ako sa mata habang sinasabing, Miss, sa iyo ba tong panyong amoy langit? OMG, Zaya, exhale, be aesthetic, huwag kang hihinga ng malakas. Isipin mo, ikaw ang female lead sa isang Netflix series at siya ang leading man mong galing sa mayamang pamilya. Heto na, yumuyuko na siya, eto na ang touch. The Lulu is the Sululu talaga, walang makakapigil sa amin. Ha? Ano to? May basahan na nahulog sa sapatos ko. Teka, panyo pala to. Parang panyo ng lola ko to ah. Bakit may ganitong design pa sa 2026? At bakit ang tapang ng amoy?
Parang amoy sampagitan na hinaluan ng disinfectant. Pulutin ko na nga lang. Baka madumihan pa yung hallway, mahirap na. Baka mapagalitan kami ni Sir. Pero teka, nasaan na yung may-ari nito? May babaeng nakatayo sa harap ko. Bakit nakapikit siya at parang nagpipigil ng hininga? Namumutla siya. Miss, okay ka lang ba? Heto yung panyo mo. Mukhang nahulog mo o baka itinapon mo. Medyo madulas yung floor. Ingat ka, baka sprain ka. Ay, sus! Nakita nyo yun? Ang ine-expect ni Zaya ay electric spark, pero ang ibinigay ni Ace ay health advisory. Imbis na I love you, ang sinabi ay mag-ingat ka, baka ma-sprain ka. Nakakaloka! Pero itong si Zaya, hindi pa rin nagigising sa katotohanan, mga mare. Ang tingin niya sa pag-aalala ni Ace, care na anad. Sa utak niya, engaged na sila dahil lang nahawakan ni Ace ang panyo niya. Yun bang panyong amoy sampagita, gagawin na raw niyang souvenir at hindi na lalabhan forever. Grabe itong kwentong to, mula high school corridor, mukhang mapupunta sa mental hospital kung di titigil ang pagkadelulu ng bida natin. Pero wait, may kasunod pa yan, dahil niyaya ni AC Zaya, pero saan? Alamin natin sa susunod na eksena. Mga mare, tito, tita, at sa mga lola nating mahilig sa slow burn na kwento, ito ng part na talagang mapapa-facepalm kayo. Isipin nyo, matapos ang panyo incident, hindi pa rin lumalayo si Ace. Sa utak ni Zaya, ito na yung moment na aayain siya ni Ace na mag-date sa isang fancy cafe o kaya ay manood ng sunset sa Manila Bay. Pero itong si Ace na parang laging kulang sa tulog pero sobra sa kagwapuhan, may ibang pakay. Habang si Zaya ay halos mag-melt na sa kinatatayuan, si Ace ay may kinuha sa bag niya. Eto na, luluhod na ba? Magpo-propose na ba kahit high school pa lang? Nako, huwag kayong kumurap dahil itong invitation ni Ace, pang world class ang plot twist. Oh my gosh, bakit siya lumalapit? Bakit siya bumubulong? Zaya, be calm. Is this the official soft launch ng aming love story? Baka aayain niya ako sa prom kahit February pa lang. O baka naman sasabihin niya na matagal na siyang lihim na nakatingin sa akin mula sa malayo? Ace, sige na, sabihin mo na. Kahit coffee lang o kahit isaw sa labas, yes agad ang isasagot ko. Look at his eyes. Parang may sinasabi siyang, Zaya, ikaw ang sululo sa dalulu life ko. Eto na, bubuka na ang bibig niya. Lord, thank you for this manifestation. Hindi niyo ako binigo. Miss, Zaya, di ba? Kasi nakita ko kasi sa listahan ni ma'am na ikaw yung top 1 sa statistics last quarter. Hirap na hirap kasi ako dun sa correlation at probability. Parang sasabog na yung utak ko. Pwede bang magpaturo sa Saturday? Doon tayo sa library, kung okay lang sa'yo. Kasi kailangan ko talagang pumasa. Kundi, kukunin ni Papa yung gaming PC ko. Sige na, libre ko na lang yung snacks mo. G ka ba? Save mo naman yung grade ko, please. Ano raw? Statistics? Tutorial? Naku mare, yung inaasahang date ni Zaya naging remedial class. Imbes na romantic date, ang nakuha niya ay study date na may halong probability. Pero alam niya ba ang nakakaloka? Imbes na ma-disappoint, etong si Zaya, ang iniisip niya ay date pa rin daw yun. Sa utak niya, yung correlation na tinatanong ni Ace ay ang correlation ng mga puso nila. Yung probability naman, 100% probability raw na sila ang magkakatuluyan. Iba talaga ang utak ng dalulo. Kahit statistics, ginagawang love song. Pero wait, yung Saturday na yan, magiging smooth kaya? O baka mas lalong mag-short circuit ang utak ni Ace sa pagkahopya ni Zaya? Tutok lang dahil sa susunod, may makakasabay silang kontrabida sa library. Mga mari, eto na. Saturday morning. Amoy luma at bagong libro sa library. Perpektong setting para sa isang private study date, di ba? Isipin nyo, si Zaya halos malit dahil 3 oras siyang nag-makeup para magmukhang natural beauty lang. At si Ace, ayun, nakasuot ng hoodie, amoy panlalaki talaga. At seryosong nakatitig sa statistics book na akala mo ay may binabasang orasyon. Pero sandali lang mga tito at tita, akala nyo ba sila lang dalawa?
Naku, nagkakamali kayo. Dahil sa dulo ng aisle, nandun ang ating kontrabida, si Chloe, ang campus queen bee na mahilig sa main character energy at ayaw na may lumalapit kay Ace na hindi ka-level niya. Magkakabanggaan na ba ang Delulu Queen at ang real-life drama queen? Kapit lang. Ace, don't worry. Madali lang tong standard deviation. Parang tayo lang yan. Kahit gaano kalayo ang data points, may paraan pa rin para mag-meet sa gitna. See? Isulat mo lang dito yung formula. Ayan, ang ganda ng handwriting mo. Panpirma sa marriage contract. Wait, bakit parang biglang lumamig? Ramdam ko ang aura ng isang negatibong elemento. Don't look back, Saya. Focus kay Ace. Manifesting, ako lang ang nakikita niya. Ako lang ang taning solusyon sa kanyang math problems. Pero bakit parang may naririnig akong tunog ng high heels na paparating? Lord, wag muna ngayon. Nasa climax na kami ng tutorial. Zaya, teka. Yung mean ba at yung median ay isa nang? Kasi feeling ko yung utak ko yung mean ngayon eh. Pinahihirapan ako. Salamat talaga ha. Buti na lang pumayag ka kundi baka sa summer class na ang bagsak ko nito. Teka, si Chloe ba yon? Bakit siya nandito sa library? Akala ko ba sa mall ang diretsyo nila ng tropa niya? Papunta siya rito ah. Baka may hihiramin din siyang libro? O baka magpapaturo rin siya sa'yo? Zaya, okay lang ba kung tatlo tayo? Para mas masaya, di ba? Mas maraming utak, mas madaling matapas tong correlation na to. Ay, Diyos ko! Nakarinig ba kaya ng nabasag na puso? Iyon ay ang puso ni Zaya na nag-crash landing sa semento. Ang in-expect niya ay intimate study date, pero ang gusto ni Ace ay group study. At heto na nga si Chloe dalang kanyang designer bag at amoy na nakakahilo sa tapang ng perfume. Sabi ni Chloe, "Hi Ace, I heard you're struggling with stats. I brought my personal tutor para tulungan ka." Boom! Sampal sa mukha ni Zaya. Ang ating bida mukhang magiging side character na lang sa sarili niyang Delulu story. Ano na ang gagawin mo, Zaya? Papatalunan mo ba ang Queen Bee? O gagamitin mo ang walis tambo moves na natutunan mo sa panonood ng K-drama? Hala, sige! Bakbakan na ito, mga mare! Isipin nyo, ang tahimik na library, biglang uminit ang tensyon. Nandito si Zaya na no makeup look lang ang baon, laban kay Chloe na daig pa ang a-attend ng ball sa kapal ng foundation at bitbit na personal tutor na mukhang galing pang Harvard. Ang ating Lolo Ace, ayun, nakatulala pa rin sa libro. Walang kaalam-alam na ang dalawang babae sa harap niya ay handa ng magsabunutan gamit ang mga scientific calculator. Isang maling galaw lang, baka lumipad ang mga ballpen dito. Sabi ko sa inyo ang rom-com hindi kumpleto kapag walang third party na mahilig mang-agaw ng eksena. Oh, hi Chloe! I didn't know na kailangan mo pa pala ng personal tutor para sa basic statistics. Sa bagay, hindi naman kasi lahat ay biniyayaan ng utak na mabilis pumikap, diba? Ace, don't mind her. Dito tayo sa formula ko. Mas simplified ito para sa mga taong natural ang talino. Hindi natin kailangan ng mamahaling tutor kung nandito naman ako na soulmate mo sa academics. Diba, Ace? Saka, Chloe, amoy na amoy ko yung perfume mo hanggang dito sa kabilang table. Baka mahilo si Ace. Mahirapan siyang mag-concentrate sa mean and median natin. Guys, teka lang. Bakit ba kayo nagbubulungan na parang may pinag-aawayan? Chloe, salamat sa pagdala ng tutor pero nakakahiya naman sa kanya. Mukhang busy siyang tao. Zaya naman, okay lang ba kung hinaan natin yung boses? Pinapagalitan na tayo ni Mrs. Santos, yung librarian. Baka maban tayo dito. Tsaka, bakit ba ang init dito? Pwede bang mag-focus na lang tayo sa X and Y axis? Kasi kung hindi, aalis na lang ako at mag-EML sa kantin. Mas madali pang intindihin ang retribution kaysa sa minyong dalawa ngayon. Nak
ko, sa pool sa gitna si Ace. Siya tong prize, pero siya rin tong gustong tumakas. Habang si Zaya ay nagluluto na ng selos sa loob niya, si Ace naman ay mas pipiliin pang makipagbakbakan sa Land of Dawn kaysa sa library. Pero teka mga tito at tita, hindi dyan nagtatapos ang showdown dahil biglang tumayo si Chloe at hinawakan ang braso ni Ace. Ace, let's just go to my house. May aircon doon and we have snacks, sabi ng bruha. Oh my gosh, ang Delulu Queen natin, mauunahan na ba ng real life queen? Ano ang gagawin ni Zaya? Hahabulin ba niya ang sasakyan ni Chloe o maglulukasay siya sa gitna ng library aisle? Abangan! Hala, heto na! Takbuhan na sa parking lot mga mare. Nakita ni ba yun? Hila-hila ni Chloe ang braso ni Ace na parang nanalo sa raffle, habang si Ace naman ay mukhang basang sisiw na sumasama na lang dahil sa gutom at pagod sa statistics. Pero teka, nasan si Zaya? Ayun! Nakita ko maanino niya sa likod ng mga nakaparadang motor. Bit-bit ang kanyang laptop at ang magic panyo. Parang ninja ang lola niyo na tumatakbo sa ilalim ng init ng araw. Isipin mo, 2026 na, pero ang habulan, pampelikula pa rin ni na Juday at Piolo. Ang tanong, maaabutan ba niya ang sports car ni Chloe o may iiwan siyang lumalantak ng alikabok sa Ayala Avenue? Sandali lang, hindi pwede to. Manifesting, hindi mag-i-start ang makina ng sasakyan ni Chloe. Lord, kahit ngayon lang, bigyan niyo ako ng power ng isang action star. Ace, huwag kang sasama sa kanya. Trap yan. Sa bahay nila, walang statistics, puro lang yan TikTok. Sa utak ko, ako ang dapat nakatabi mo sa front seat habang kumakanta tayo ng Taylor Swift. Delulu is the solulu. Kailangan kong makagawa ng distraction. Isang malupit na distraction na hinding-hindi nila makakalimutan. Ayun na, pasakay na sila. Ace, yung notebook mo, naiwan mo sa library. Kahit ang totoo, hawak lang niya ito sa kamay niya. Ha? Ano raw? Chloe, wait lang, parang may tumatawag sa akin. Si Zaya ba yun? Ba't siya tumatakbo sa gitna ng parking lot? Baka may nakalimutan nga ako. Teka, yung notebook ko ba? Akala ko nasa bag ko na. Chloe, sandali lang. Huwag mo muna ilak yung pinto. Nakakahiya naman kay Zaya. Baka importanteng sasabihin niya. Bakit ba siya sumisigaw na parang nasa dulo ng mundo? Tsaka, bakit may hawak siyang walis tambo na naiwan sa tapat ng guardhouse? Ibang klase talaga tong si Zaya. Ang energetic kahit Sabado. Ayan na! Nag-work ang fake news ni Zaya. Huminto ang sasakyan, bumukas ang pinto, at lumabas si Ace. Kitang-kita ko ang mukha ni Chloe na parang uminom ng suka sa sobrang asar. Isang points para sa atong Delulu Queen. Pero teka mga tito at tita, hindi lang notebook ang ibibigay ni Zaya. Dahil sa sobrang pagmamadali, aksidenteng nadula si Zaya sa tapat mismo ni Ace. At sa pagkakataong ito, hindi lang panyo ang nahulog, kundi lang kanyang water tumbler na tumalsik sa windshield ni Chloe. Oh my gosh! World War III na ba ito sa parking lot? O ito na ang hinihintay nating Cinderella moment ni Zaya? Mga mare, Diyos ko po, nakita niyo ba yung arc ng water tumbler ni Zaya? Parang shooting star na bumulusok sa windshield ng sports car ni Chloe. Clink! Splash! Sabog ang mamahaling bottled water sa salamin. Pero ang mas highlight mga tito at tita ay ang ating bida. Dahil sa sobrang commitment sa pagdulas, parang slow motion na tumumba si Zaya. Sa utak niya, ito na yung moment na sasaluhin siya ni Ace. Magkakatitigan sila at tutugtog ang Cruel Summer. Pero sa totoong buhay, ang tanong, sasaluhin ba siya ni Ace o hahayaan siyang humalik sa aspalto ng parking lot? Kapit kayo sa upuan nyo dahil heto na ang physical contact. Oh my God! Lord, ito na ba yung falling for you moment ko? Please, wag sana sa semento ang bagsak ko. Baka masira ang skin barrier ko. Manifesting, ang matitipo ng braso ni Ace. Ramdam ko na ang hangin. Pikit mata na ako. Ace, saluhin mo ang future wife mo. Kahit medyo epic fail yung tumbler, basta't sinalo mo ako, yun ang mahalaga. Sa kwento ko, ito yung part na sasabihin mong, I got you, Zaya. Don't ever let go. 3, 2, 1. Bakit parang hindi semento ang nararamdaman ko? Bakit amoy
panlalaking perfume na may halong notebook? Zaya! Wow! Muntik na yun. Buti na lang. Buti na lang mabilis yung reflexes ko mula sa kalaro ng basketball. Okay ka lang ba? Bakit ka ba kasi tumatakbo ng naka-platform shoes sa parking lot? Halos mabitawan ko yung statistics book ko para lang maabot ka. Teka, huwag kang gagalaw. Baka may na-twist sa ankle mo. Chloe! Sorry, huwag ka muna magalit sa windshield mo. Unahin muna natin tong si Zaya. Mukhang hindi siya makahinga. Miss, okay ka lang ba? Bakit nakapikit ka pa rin at nakangiti? Huy, Zaya! Gising! Ay, sinalo nga. Pero mga mare, hindi bridal carry ang nangyari. Ang nangyari, nasalo lang ni Ace ang siko at balikat ni Zaya para di tumama ang mukha sa sahig. Parang pagsalo lang ng sako ng bigas. Pero para kay Zaya, nako, wedding march na ang naririnig niya. Habang si Chloe naman ay lumabas na ng sasakyan na umuusok ang ilong sa galit. "My car! You brat!" Sigaw ng ating Queen Bee. Pero si Ace, imbis na kampanya ng may-ari ng sasakyan, nanatiling nakahawak kay Zaya. Ito na ba ang simula ng Love Triangle of the Year? O mauuwi lang ito sa guidance office dahil sa nabasag na windshield? Ito na ang scene 8 mga mare. Ang setting, ang school clinic na amoy alcohol at puno ng tensyon. Dito na natin malalaman kung ang revelasyon ba ni Ace ay gamot o lason sa puso nating Delulu Queen. Makimarites muna tayo rito sa klinik dahil ang ating pambansang hopya na si Zaya, ayun, nakahiga sa bed. Kunyari hindi makalakad pero ang totoo, ayaw lang niyang bumitaw sa moment nila ni Ace. Isipin nyo, iniwan ni Ace si Chloe sa parking lot para lang i-assist si Zaya rito. Ang bango ng paligid, hindi dahil sa disinfectant, kundi dahil sa presensya ni Ace na nakaupo sa tabi niya habang hinihintay ang school nurse. Pero mga tito at tita, huwag kayong pakakasiguro dahil si Ace may kakaibang tingin, yung tingin na parang may gustong aminin. Eto na ba ang I love you? O eto na ang I'm sorry, friend lang tayo? Ace, sorry talaga ha. Sobrang clumsy ko lang talaga siguro today. Baka dahil di ako nakapag-breakfast o baka dahil sa bigat ng feelings, nang dala kong libro. Pero thank you sa pagsala sa akin. Alam mo, sa panaginip ko, ganito yung scene. Yung knight in shining armor na sasaluhin yung damsel in distress. Manifesting, sasabihin niya na, "Zaya, I'll always be here to catch you." Sige na Ace, aminin mo na. Alam ko namang kaya mong iniwan si Chloe kasi ako talagang priority mo. Sabihin mo na yung secret mo. Handa ng puso ko. Zaya, may aminin ako sa'yo. Kaya talaga kita gustong maka-study date at kaya kita sinundan kanina nung tumakbo ka. Kasi, may nakita kasi ako sa'yo na wala sa iba. Promise, huwag kang magagalit ha. Kasi matagal ko na tong pinapansin pero nahihiya lang ako magsabi kasi baka ma-offend ka. Pero nung sinalo kita kanina, lalo kong nakumpirma. Zaya, kailangan mong malaman to bago pa tayo bumalik sa klase sa Monday. Importante to para sa future nating dalawa at para na rin sa peace of mind ko. OMG, OMG! Narinig niyo yon? Na may nakita ako sa'yo na wala sa iba. Importante para sa future nating dalawa. Mare, eto na yon. Isang hakbang na lang at magiging official na ang Delulu love story. Pero teka, bakit parang hindi singsing ang kinuha ni Ace sa bulsa niya? Bakit parang salamin? O baka naman resibo? Ano itong revelasyon na to na ikagugulat ni Zaya at ng buong barangay? Nakakaloka! Akala ko romance na. Bakit parang magiging horror ang mukha ni Zaya sa sasabihin ni Ace? Abangan dahil ang revelasyon ni Ace hindi tungkol sa puso, kundi tungkol sa pagkatao ni Zaya. Tahimik. Pati ang electric fan sa klinik. Tila tumigil sa pag-ikot. Isipin niyo mga mari, tito at lola. Nakatitig si Ace sa mga mata ni Zaya. Walang tawa, walang biro.
Ang hangin ay naging mabigat. Parang may kung anong presensya na biglang pumasok sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan ni Ace ang kamay ni Zaya. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa isang katotohanang yayanig sa buong pagkatao ng bida natin. Sabi nila ang dilulo ay lunas sa lungkot. Pero paano kung ang dilulo mo ang tanging paraan para hindi mo makita ang multo ng nakaraan? Makinig kayong mabuti dahil ang susunod na sasabihin ni Ace ay hindi nyo inaasahan. Ace, bakit ganyan ang tingin mo? Kinakabahan ako Huwag mo namang sabihing may dumi lang ako sa mukha kaya mo ako sinalo. O kaya naman sasabihin mo na may soulmate ka ng iba. Pero bakit parang ang lamig ng kamay mo? Ace, huwag kang manakot. Sabihin mo na yung secret mo. Di ba ito yung moment na magiging tayo na? Di ba ito yung manifestation ko? Bakit parang lumalayo ang boses mo kahit nasa harap lang kita? Zaya, hindi ka ba nagtataka? Isang buwan na tayong nag-aaral ng statistics. Isang buwan na kitang tinatawag sa library, sa corridor, sa parking lot. Pero bakit sa loob ng isang buwan yun, ikaw lang ang nakakakita sa akin? Bakit tuwing dadaan ako sa harap ni Chloe, parang wala siyang napapansin? Zaya, sinalo kita kanina. Pero bakit walang nakakita sa atin kundi ikaw? Look at the mirror behind me, Zaya. Tumingin ka. Bakit mag-isa ka lang na nakahiga sa kama na yan? Ang totoo, hindi ako ang solulo mo. Ako ang dahilan kung bakit ka dilulo. Dahil 1 taon na ang nakalipas simula nung aksidente sa Ayala Avenue. Anong sabi? Mga mare, narinig nyo ba yun? Si Ace, wala na? 1 taon na? Ibig sabihin, lahat ng kilig, lahat ng panyo incident, lahat ng study date sa library, ay imahinasyon lang ng isang babaeng hindi matanggap ang katotohanan? Na ang lalaking minahal niya ay matagal nang wala sa mundong ito? Diyos ko, ang akala nating rom-com naging psychological thriller sa isang snap lang. Si Zaya, hindi lang pala dilulo, siya ay broken sa pinakamasakit na paraan. Pero teka, kung wala na si Ace, sino ang kausap niya ngayon? At bakit may water tumbler na nabasag sa windshield ni Chloe? May gumagalaw ba sa paligid niya na hindi natin nakikita? Mga mare, tito, tita, tumigil ang mundo, di ba? Akala natin ay puro tawa at kilig lang, pero heto tayo ngayon, kaharap ang masakit na realidad. Ang klinik na amoy alkohol ay biglang naglaho at ang natira na lang ay si Zaya, nakatayo sa gitna ng Ayala Avenue, hawak ang panyong amoy sampagita, nakupas na pala ang kulay. 1 taon na pala. 1 taon simula nung gabing yun kung saan ang manifestation niya ay naging isang trahedya. Ang dilulo na ginamit ni Zaya para protektahan ang sarili niya sa sakit. Heta na, unti-unti nang natitibag. Dahil ang totoong sululo sa sugat ng puso, hindi ang pagtakas sa katotohanan, kundi ang pagtanggap dito. Ace, ikaw pala yan. Kaya pala tuwing hawak ko ang kamay mo, wala akong maramdamang init. Kaya pala tuwing tumatawa ka, ako lang ang nakakarinig. Akala ko, delulu is the sululo. Pero ang totoo, ginagawa ko lang to kasi hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ka. Pero narinig kita, Ace. Sabi mo, kailangan kong mag-focus sa future ko. Ang correlation nating dalawa, hindi pala dito sa lupa, kundi sa mga alaala na lang. I'm letting you go now. Hindi na ako magiging dilulo para lang makasama ka. Ibabaon ko na ang panyong ito, pero itatago ko ang pagmamahal mo sa puso ko. Goodbye, my favorite statistics. Ayan, yan ang Zaya na nakilala ko. Matapang, hindi lang sa imahinasyon kundi sa totoong buhay. Huwag kang mag-alala, Zaya. Yung water tumbler mo kanina, hindi yun imahinasyon. Minsan, kailangan ko lang talagang basagin ang windshield ng iba para magising ka. Ngumiti ka naman, oh.
Yung ngiting hindi pilit. Yung ngiting hindi pang TikTok. Mag-aral kang mabuti ha. Ipasa mo yung statistics para sa ating dalawa. I'll be watching you from the stars. No cap. Mahal kita, Zaya. Always. At doon nagtapos ang kwento ni Zaya at Ace. Nakita niyo yon? Ang payoff ng pag-ibig ay hindi laging happy ending na kasalan. Minsan, ang payoff ay ang peace of mind at ang lakas na magpatuloy kahit masakit. Ang aral natin ngayong Valentine's? Ang pagiging delulu ay masaya sa simula, parang candy na matamis. Pero wag nating kakalimutan na ang buhay ay hindi isang script na tayo ang laging sumusulat. Minsan, ang tadhana ang humahawak ng panulat at ang trabaho lang natin ay basahin ang bawat kabanata ng may tapang. To all the Gen Zs, titos, titas at lolas, magmahal kayo ng totoo, pero huwag kalimutang iwanan ang kaunting pagmamahal para sa sarili nyo. Ang aral ng kwento natin ngayon, ang dilulu o pagkakaroon ng matinding imahinasyon ay isang paraan ng puso para makayanan ng hirap, isang coping mechanism. Pero ang tunay na kaligayahan at paghilom ay matatagpuan lamang sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano natin pinipilit ang gusto natin, kundi sa kung paano natin pinalalayaan ang mga bagay na hindi na para sa atin. Ito ang inyong pambansang Marites. Hanggang sa susunod na chika. Paalam!